part na ng mga meals natin ang pagkain na merong medyo kakaibang mga amoy. Like tuyo, daing, bagoong. Dinidination lang katawan ko. And at this point, Diyos ko, nakita nyo natin akong kumain ng kahit na ano, maanghang, maasim. Kakain naman tayo ng mga mababahong pagkain. So here are the rules. Rule number 1, I can only eat stinky foods for 24 hours. Rule number 2, kailangan pabaho ng pabaho yung kakainin ko. And rule number 3, kailangan natin makahanap ng century egg. For those of you who didn't know, century egg is parang Chinese delicacy ata. Parang preserved duck egg siya. And medyo kakaiba talaga itsura niya. Like kulay black yung itlog, day. Oh my gosh, sobrang baho! Pero anyways, ano bang inaantay nyo? Panoorin nyo na ako mag-supper. So let's go! Breakfast, nagpunta muna kami sa palengke kasi naghanap muna kami ng mga tuyo or mga dried na pagkain kasi feeling ko yun yung parang pinaka may kakaibang amoy sa lahat ng pagkain na meron tayo, which is also perfect pang breakfast. Guys, it's breakfast time. Kagigising lang namin and nagluto si Bricks ng we have danggit. Yes, tapos meron din tayo ditong sobrang tataba na tuyo. Actually, sa sobrang nangangalingaso yung amoy niya. Ang dami naman langaw dito sa bahay. And meron pa tayo dito para extra bango. Meron tayong bagong dito. Tapos, naggawa din kami nitong sibuyas kamatis with calamansi. Lalagyan daw siya ng ganito. Ngayon lang ako kain itong combination na to. Pero lahat to kinakain ko. Pero to hindi. Oh my gosh! Amoy kipay! What? Masarap to sa mga ulam. Etong ganito lang, hindi ko pa siya natatry sa ganito. Dami naman. Okay. Ay, nahilangaw. Inuunahan niya na ako. Meron din tayo itlog na pula pala dito. Okra and albos ng kamote. Meron pa tayong suka dito para talaga sobrang bango talaga ng mga kakainin natin. I think it's a crime na hindi ako magkakamay dito sa mga pagkain na to kasi parang hindi mo naman pwedeng kukutsara at tinidor to. So, guys, let's eat! Ang favorite ko talagang gulay is okra. Sausaw ko siyang ganyan. Sarap ka. Hindi daw sanay sa amoy niya. Albos ng kamote. Kakainin ko daw sa Benedict. Sarap! Akala ko nung napait ko. And then, ating danggit. Sobrang crunchy sa niya. Nakapit yung danggit na to. Hindi siya makunan. Pinaka-favorite ko mula nung bata ako. Tuyo. Pinaka-favorite ko talaga ulam to kahit arawin ko to kahit na umagat ang gabi ko kain to. Kakain ko talaga to. Mahal na nga ng tuyo ngayon eh. Dati yung maganda na to. 5 piso, 7 piraso na. Apat. Kabratan na natin yan siyang ganyan. Actually, talaga kami nag-breakfast. Pero pag ganito kasarap yung ano siya. Ang ganda, no? Okay. Tingnan naman natin itlog na pula. Ang gusto ko sa itlog na pula is yung parang nagmamanti-mantika na siyang ganyan. Yung puti lang hindi ko kinakain, yung dilaw lang yung kinakain ko dito. Ang sarap. Medyo may amoy siya. Ang dami lang ako, inunahan niyo ako Gabi, ito ata pinakamaantot sa lahat. Itong bagoong. Buta na kain ako, lasang ano siya. Maantot siya. Ubusin na muna namin to. Pero in fairness naman sa mga pagkain na to, lalong-lalo na sa bagoong, parang habang tumatagal na kinakain ko siya, parang mas sumasarap siya. Like, hinahanap-hanap siya ng taste buds ko. Yes, taste buds. For lunch naman, namili lang kami ng daing at pinakbet. Honestly, ito yung pinaka-perfect combination for me. Sinama ko yung daing kasi di ba mabaho yung daing kapag binuburo siya, like kapag nasa suka pa siya. Pero in fairness, once na maluto na siya, wala naman na siyang asim effect, wala na siyang baho effect. Ang pinaka nagpabaho lang dito sa meal na to is yung dried pusit. Alam kong mabaho siya kasi sobrang daming langaw sa buong bahay namin. Guys, it's lunch time and meron tayo ditong rice. Tapos, meron din ako ditong pakbet. Basta may amoy siya, hindi mawawala ang ating daing. Yung binabad sa suka, di ba? May amoy siya. Sobrang dami nang langaw dito sa bahay namin ngayon kasi nagprito kami na to. Yung pusit, dried pusit, sobrang bango. Syempre, ang sausawan natin dapat very mabango rin. Pinakurat, kung hindi nyo pa naamoy ang pinakurat, iba yung amoy niya sa normal na suka. Pero masarap siyang i-combine, like combination sa mga pagkain na to. So, it's time to eat! Feeling ko sobrang sanay natin kumain ng mabaho. Or like nalilan siya. Parang masarap na talaga siya sa atin. Well, masarap naman kasi talaga siya. Pinaka-favorite ko ulam ang pakbet. Ito isda na to, yung nakababad sa suka. Mabaho lang siya kapag nakababad pa siya, pero kapag naluto na siya, parang nawawala na yung amoy. Sarap!
Kinakabahan na talaga ako sa mga kakainin ko mamaya. Kung sana makahanap kami ng century egg mamaya. Pero hindi ako excited doon. Kasi last time na nakita ko ng century egg, namoy namin yung lagayan. Shit, sobrang baho talaga. I respect. Kasi alam ko na kain yun ng mga ibang lahi. And ako curious din ako sa lasa nun. Ang sarap! Ang dami na ito. Ikaw naman, kagat ka. Nagprito ka ng ganito. Amoy na amoy hanggang kapitbahay ito. Alam na agad nila yung ulam natin. Ang sarap! Gihwam? Mukhang galamay. Kabang sarap! Ubusin na lang muna namin to. Pero ewan ko, there's something about the smell. Na kapag nakain mo na siya, tas kumain ka lang ng kumain ulit, parang nawawala na yung amoy, and natitikman mo na lang is yung lasa. Nag-enjoy talaga ako sa meal na to, and sobrang sarap niya. I think uulitin ko ulit to. Pero in fairness sa lahat ng mga dried na laman dagat na natikman ko, itong dried pusit yung parang pinaka may amoy sa kanilang lahat. Finally, it's snack time. Dumayo pa kami sa sobrang layong grocery sa amin para lang makahanap ako ng durian. Hindi talaga common yung durian dito sa amin sa Subic. And buti na lang, malayo pa lang kami na amoy na namin siya. At I'm so happy kasi nakita kami ng durian te. Plus, bonus point, nakabalat na siya. Guys, it's time! It's merienda time! Sobrang baho! Oh my gosh! Guys, before natin kainin yung durian, kakain muna tayo ng pickles. Kasi favorite ko talaga ang pickles. Guys, sabuksan na namin yung aking pickles. Ah! Ang baho! Pero masarap to. This is from Always Fresh. Favorite ko tong pickles na to. Kaso wala akong tinidor. Ayun na, gusto ko. Tapiin mo yung sila para pang chopstick. Galing mo talaga. Ito ating pickles, guys. Tikman natin. Hindi siya crunchy. Nasa gitna pa yung crunchiness nito. Pero masarap siya. Mabaho rin siya kapag inisip mo mabaho siya. Pero kaya ko ubus ng 2 jar na ganito. Kaya favorite ko nga siya. Next, the final round. Baho! Oh my gosh! And may kamahalan to ha, kasi parang galing pa ata tong Davao. Sobrang baho niya. Yung buong sasakyan namin amoy durian. Pero pag inisip mo na amoy candy siya, parang feeling ko nagiging amoy candy naman siya. Okay, smell test! Paamoy! Alam kong sobrang baho nito kasi pinagabawal ko sa mga hotels. Kahit sa mga hotel sa ibang bansa tuwing pupunta kami, bawal kang kumain ng durian. As if naman kakain ako ng durian. Pero anyways, hindi na umakain ng durian sa buong buhay ko, like yung actual na prutas talaga. Isipin ko na lang na para siyang jackfruit. Ano yung jackfruit? Para siyang laka kasi mukha naman siyang laka. Guys, are you ready? I am not ready. Baho! Baho! Ang baho! Lasa siya sibuyas! Lasa siya bawa! Ang kami siya bawa! Paano nakakain ng tao yan? Oh my gosh, kaya pa yung texture niya. Okay, hindi ako matitigil hanggat di ko siya nalulunok. Maliit lang guys ha. Dinay siya ng katawan ko. Malunok! Malunok! Nalunok pa siya! Oh my gosh! Etong prutas na to hindi siya very common dito sa amin. So parang feeling ko ilan pa lang yung tao dito sa Subic na nakakain na ng ganito. Kaya bagong-bago talaga siya sa panlasa at pang-amoy ko. Amoy talaga siya sibuyas. Like pag nasa bibig mo na siya, parang kumakain ng isang buong ulo ng sibuyas. Yung amoy niya habang tumatagal parang nagiging okay na. Pero parang amoy sibuyas talaga siya. Feeling ko sobrang baho ng hininga ko ngayon. Pero kinakabahan ako sa mga kainin ko pa mamaya. Kasi mas mabaho pa dito yung kakainin ko. Please like and subscribe! And it turns out, hindi ko pa rin talaga siya gusto. Guys, wala akong ano sa mga kumakain ng durian. Like, kung gusto niyo yung durian, go! Okay ako sa texture niya. Habang inunguya mo siya, para siyang mas lumalambot pa sa bibig. Maaamoy mo talaga. Hindi ko talaga alam kung ano, pero amoy bawang siya sa isip ko. Ewan ko kung sa akin lang yun. Like, feeling ko kumakain ako ng isang buong ulo ng bawang, pero malambot, tas para siyang lamog na. Actually, yung texture niya is parang cotton candy yung natutunaw sa bibig. Kaso lang, every time nalulunukin ko siya, talagang dinidinay talaga ng katawan ko, no, huwag mo kakainin, no. It's sad to say na hindi ko pa rin talaga nagustuhan yung durian on my third try. Sobrang tagal ko na rin naghahanap nito and finally nakita ko sa grocery is a burong kanin. Like, burong kanin on a shrimp paste. Sobrang dami nagsasabi sa akin na, ano yan? Like, parang yung panis na kanin, ganito, ganyan. And sobrang dami kong pinanood ng mga tutorial sa TikTok kung paano talaga siya i-prepare ng maayos. So, ginisa muna namin siya. Sinunod din namin yung instruction na nakalagay doon sa lagayan. For me, ang amoy niya is parang amoy na ginigisang ulam lang. Like, binili namin fermented shrimp and rice. Para siyang burong kanin. Sinunod na din namin yung nakalagay sa likod kung paano
na siya lulutuin. Fairness naman sa kanya, mukha naman siya masarap. And syempre, kailangan natin ng ulam. For the ulam, tayo dito. Smoked mussels. First time ko lang din makakain na to. Binili ko lang to kanina sa grocery. Guys, mukha siyang yummy. Tingnan nyo. Ay, mabango siya mo. Amoy siya tapa. Next, meron tayo dito. Smoked oyster. Kung ano ang pinagbibili. Ooh. Ito yung ating smoked oysters. Oh, may karto. Sama nila ako kumain kasi pahirap na ng pahirap yung challenge at ayoko mahirapan mag-isa. So, kasama ko sila dito. Hindi mo masarap to. Feeling ko nga din masarap siya eh. Amo siya kaldo. Dinner namin lahat to guys. Wala pa kaming kain. Wala kanina. Masarap. Masarap siya. Masarap daw. Ano? Pwede kung burger kumakatikim na to. Para siyang alamang. Ay, oo, para siyang alamang. Masarap siya pero may asim factor siya. Ginagawa daw nila ito. Ginagawa daw nila itong ano eh. Talong, okra. So, hindi talaga siya kanin talaga. Pero kanin talaga siya. Hindi siya nakain as kanin. Oo, hindi. Sausawan. Masarap siya, in fairness. Masarap siya pero pag nakain mo na siya May ano, second taste. Aftertaste, gaga. You were right. I think, nakikita ko yung sarili ko, kainin ko pa siya ulit na future. Masyado nilang inuin yung sasabi nila, ay, ano yung panis na kanin, yung panis na kanin. Subang-subang. Ay, wala sa bulok yan. Medyo maalat din siya, inilagyan mo ng mapaalat to. Para lang siyang pang side dish. Okay lang ako. Smoked tahong. Oo nga, lilit nga nila. Cheers, cheers. Paano kinakain natin sa anong binili mong ano? Wala siyang lasa. Maamoy siya. Pero ano yung lansa. Parang bagay nga siya dito yung smoke factors. Ano yung mga factors na may latag niya? Big, small. Ang sarap nito. Parang nakatanggal to ng umay. Sarap yan sa Pampanga. Advest nila yan eh. Ayun yan. Next, ready na ba kayo sa ating oyster? Oyster sauce. Smoke naman na siya. Ito ganun din. Ito. Ayun, laki nga. Ayun, ito ganun talaba. Gaganit talaba. Ano yung talaba? Dahil kaya kayo sa Boracay. Cheers. Parang siyang karne lang. Hindi na masarap eh, gago. Masarap sila, lahat sila matabang. Walang lasa pala yung amoy lang. Sarap na yung fairness siya. Lagay siya dito. Ano, hindi namin pa tonight. Kaya ng tuloy-tuloy. Kailangan yung unti-unti lang. Sausawan siya. Para siyang atay. Hindi naman siya super duper lansa. Nakatakot lang itsura, parang laman loob ng tao. Basta matagal sumasarap sila. Pero anyways, this is our dinner for tonight. Balikan ko na lang ulit kayo mamaya. Girl, nung natikman ko siya, bakit sobrang sarap? Lasa siyang sausawan, like lasa siyang alamang. Parang feeling ko masarap siya sa mangga. At sa mga nagsasabi dyan, nakadiri ang burong kanin on shrimp. Girl, ang OA ninyo, masarap siya. Like, para lang talaga siyang bagoong alamang. Honestly, parang mas masarap pa nga siya eh. Finally, it's midnight snack time. Honestly, wala akong maisip na midnight snack na mabaho. So, naisip ko na lang talaga is balot. Wala naman talagang amoy yung balot, pero parang amoy itlog siya na medyo malansa. Every time na kumakain ako ng balot, hindi ko talaga kinakain yung Pokemon na part niya. Ang kinakain ko lang is yung yellow na part. For my midnight snack, kakain natin is balot. Well, actually, meron pa kayo sa midnight snack sa bahay. Hindi ko alam kung saan yung ulo nito. Kasi hindi ko alam kung saan yung ulo niya. Ah, ito. Okay. So, hindi naman mabaho. Mabaho ba yung balot? Medyo malansa siya. So, kakain tayong balot ngayon. Kinakabahan ako mamaya dun sa century egg kasi nakabili kami century egg kanina. Ay, ba't kayo ba to? Balot ba to? Kaya ba yung tsura niya? Hindi ko talaga betsilasa ng balot kapag wala siya suka. Grabe naman yung kinuha mong suka. Grabe naman to. Paano ko natin aanuhin to ngayon? Yes. Ay! Sarap siya in fairness. Ay! Natin na sobrang dami asin. More suka. Ay! Grabe naman kasi yung dami suka nito. Hindi ko kinakain yung katawan ng balot. Ganda kaligalan na rin niya. Ayan, kakain na muna kami dito. Ang sarap na ano niya. Ang lambot ng dilaw niya. Oh my gosh, it's so yummy. Busin ko lang muna ito saglit. Wait lang. Ang hirap niya kainin kapag ano siya. Ang gago, nakain ko sisiw. Tuloy mo na. Sobrang lasang dugo pala yung ano. Sobrang lansa niya. Guys, pasensya na pero hindi ko kakainin to ha. Grabe oh. Oh my gosh. Bet ko yung dilaw. Nung una nagdalawang isip ako mabaho yung balot. Malansa siya, lasa siyang dugo. Ako lang yung kilala kong kumakain ng balot na sobrang hearty pero kumakain pa rin. Finish. And again, no hate sa mga kumakain ng balot dyan. Like, nasasarapan sa balot. I'm so happy for you kasi na-enjoy nyo yung pagkain na yun. Pero for me, ang masarap lang talaga dun is yung dilaw. Ganun ako kaboring na tao. And welcome to the final round. I am so happy kasi
nakahanap tayo ng century egg, girl! Iba yung kulay niya. Pero again, nag-research muna ako kung paano talaga siya i-prepare ng tama. As someone na first time lang kumain ng century egg. Kaya tinatry ko talaga yung best ko na magustuhan ko to. I am so very, very ready. Ito na yung ating century egg, guys. Nanood ako ng mga tutorials and everything. Ready na talaga kami. So, tanong din ako sa broadcast channel ko kanina kung ano yung mga mababahong pagkain na may recommend nyo. And ang dami nagsabi na century egg daw. So, naniniwala talaga ako na sobrang baho nito. Kiss kay ba itsura niya? Bakit siya ano? By the way, ganito yung itsura niya sa loob pala. Para siya may balot. Ba't ganun? Siguro parang hindi siya mga lingasaw. Guys, may nakaano siya. Nakabalot pa siya. Oh my gosh! Sobrang baho! What the fuck? May clay pa siya sa labas, guys. Saan to, no? Itlog na pula? Oo, kasi Okay. Wait, papamoy mo natin sa kanila isa-isa. Smell? Okay. Ang cute mo talaga. Nahugasan na namin siya. And kaiba siya kasi meron siyang mga black spots sa labas. Itlog ng dinosaur. Medyo unique ang itsura niya. Gagawin muna ako ng sausawan bago natin ito bubuksan. Meron ako dito ng chili oil. And then, lalagyan natin siya ng toyo. Base lang ito doon sa napanood ko, nalagyan niya ng toyo. Mix like this. Okay, so far ito na yung ating sauce. Sarap! Bakit kaiba siya, guys? Like, parang basa yung laman niya sa loob. Natakot ako. Hala, legit nga talaga. Tingnan niya, meron siyang ano, nakita niya, para siya may ugat. Para siya snowflakes. Ayan, no. Ang ina, hirap ng balatan nito eh. Pero I respect people na kumakain ito, guys. Hindi ako ano, ha. Sulfuric siya. Para siya may fossils nga. Kailangan daw siya hiwain ng maliliit para hindi naman daw kayo biglang maano na lang. Guys, amoy namin sila sabay-sabay. Ready, set, go. Amoy siya pang kulay ng buhok. Amoy pang kulay ng buhok. Amoy siya bleach. Amoy siya bleach. Amoy bleach nga. Nakita yung akin, guys, yung pinakamaliit. Parang coffee jelly talaga yung labas niya. Ang bango. Pa cellophane. Amoy talaga siya pang kulay ng buhok talaga. Akala ko naman sobrang baho nito. Sabi nila amoy bugok daw. Hindi naman. Cheers. 1, 2, 3, go. Uy, ang sarap! Ano siyang lasa? Ang sarap! Lasa siyang itlog lang. Pero parang siya may pangpanghi eh. Sunod sa mapanghi po naman ito. Wala siyang antot effect naman. Wala nga eh. Pula, parang mas mabaho pang itlog na pula eh. True, parang mas mabaho pa itlog na pula. Try natin na walang ano. Oo, ako hati tayo. Masarap eh. Oo nga. Mas masarap sa pagkaganto niya oh. Parang jelly lang. And sarap. Mas mabaho pa yung balot kanina. Guys, this is surprisingly good. Maharap siya! Super duper. Yung sa kanya. Mabaho lang tong nasa labas, pero yung nasa loob, wala siyang kaano-ano. Feeling ko magandang variant yung nabili natin. Nagbasa pa ako sa Reddit nito kanina ha, para lang alam ko yung i-expect ko. Yung pinakagitna niya daw, ano niya sa loob, sobrang maantot. Pero ang sarap, sobrang. Harap nito. Ito yung brand niya, guys. So, kung magta-try kayo ng century egg, gusto niyo lang siya makain dahil sa itsura. Bakit sobrang sarap niya? Bakit mas mabaho pa yung itlog na pula? Bakit sobrang OA naman nagsasabing sobrang baho daw nito? And I think magandang variant lang talaga ng century egg yun nabili namin. Na wala talaga siyang baho factor. Like, yes, may amoy yung itlog, pero once na kinain mo na siya, sa bibig mo, wala ka nang maamoy na kahit na ano. Like, yung, alam mo yung pag kumakain ka, tapos naamoy mo pa rin siya sa ilong mo, wala siyang ganung effect. Para ka lang kumakain ng nilagang itlog, pero sobrang creamy nung yellow part. And honestly, I am so happy na tinry ko to kasi kung natakot ako dito never ko malalaman na masarap pala ang century egg. Tikman nyo siya at least once in your life lang. Parang roller coaster yung pinagdaanan ko dito sa video na to. Honestly, parang siyang fulfilling kasi parang na-face mo yung fear mo. Kaya this is your sign to try new things. Kakaiba man yung itsura, kakaiba man yung amoy. Kasi at the end of the day, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. And malay mo magustuhan mo pala siya. And side note, comment down below kung meron kayong mga food na gusto ipatry sa akin. Itatry natin yan for your own entertainment.